Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilangan Lakbay. Dito lang po sa gardening section. Pinupuntahan ko po ngayon mga closed room o well secured po na place dahil may problema po dito sa dito po sa town na tinitirahan ko po. Ayun po mga kababayan, dito na po tayo sa bahay. Mga ilang araw din po kung di naglalabas kasi in 2 weeks po, I think more than a week, pag sabihin na po natin na more than a week, meron po kasi talaga dito ano ba yun? Yung nananaksak po. Opo. Galit po sa mga foreigner. Dalawang foreigner. Siyempre ako foreign looking. Siyempre nandito po si Pilipinas, foreigner po ako sa kanila. Kasi pag pumunta sa Pilipinas sa mga ibang lahi, foreigner sila sa atin. Ibig sabihin, foreigner po ako dito. So dalawa na po yung nasaksak, nagbibisikleta po tapos biglang nananaksak po ng mga foreign looking o foreigner po. Dalawa na po nabigta, pero nakasurvive naman po yung dalawa. Parang nagmamadali siya ganun. Ayun, kaya sa ngayon di po muna maglalakad ng mag-isa kasi sa medyo isolated na lugar po man nangyari. Halimbawa, isa ka lang naglalakad dun sa kalye na yun. May mga CCTV po, kaya lang nakuha na ng picture ng CCTV bandang likod po niya. So siguro ngayon magiging mas proactive po yung mga police po talaga sa paghahanap kasi ayan po yung news. Yung picture hindi ko po ma-share kasi wala akong rights. Nakatalikod na ako po nagbibisiklete. Kaya lang po yung ma-share ko po. Ay po mga kabayan. Ito hindi naman po negative vibes po. Ito medyo awareness po. Lalo na po sa mga kababayan po natin na nasa abroad, di ba? Lalo na kapag yung pinuntahan po talaga ninyo, medyo delikado pong maglalakad na mag-isa. Sobrang ingat po dito. Safe naman po talaga dito. Bukod ko ngayon, siyempre sa mga Finnish, safe po sila. Ibig sabihin, meron po talagang tinatawag na yung hatred. O ayoko pong sabihin na racism o galit po sa ibang lahi po yung nananaksak. Hindi ko po alam pero ang target po talaga mga foreigner, pero hindi po talaga in-identify kung ano pong nationality yung mga naging biktima kasi for their own protection din po. Hindi ko po alam na kung may galit ba yun nananaksak na yun, may reason siya. Siyempre lahat po may reason, pero dalawang beses na po wag na po sana mahuli na po yung salarin. Kaya ito po sa garden, sa bahay, pag-aalis po ako, kanina po bumili nga po pala ako sa online, okay yung perlas po. Sandali lang po, pakita ko po muna sa inyo. Chocolate brown pearl po. Medyo mahal po talaga to kapag in-online. Pero nabili ko lang po ito ng 7 euro. Kasi sa sila wala na po siya masyadong pag na-receive niya po ito ng gift as gift. Po, ang dami Totoo po yan. Chocolate brown pearl, kahit i-close up ko po yan po. Hindi po yun malikabok. Ganyan po talaga. Yan. Yan po, mabigat din. 7 euro po. So, mapatak na 350 pesos. Pero sa online ako po, libo-libo po ang presyo po nito. Tapos ito po, ang kagandahan po niyan. Magnetic. Hindi po siya silver. Kasi kung silver yung class, balit lang. Masyado pong malaki po. Hindi ko po alam. Siguro, nasa ano po ito. Hindi ko lang po ilang baka 300 to 400 grams po. Yung mga ganun. Yan na lang po pag-usapan na. Yan po. Kaya po share po ito kasi kanina naghihintay po sa harap ng supermarket. Wala po masyadong tao kaya kinakabahan ako ito yung may dadaan. Pag may nakikita po akong nagbibisikleta, ako lumilingon po kanina, talagang nangangato po. Tapos may nakasalubong po akong foreign, hindi ko po sabihin ko, nagkakakwentuhan pa kami, nabalitaan mo pa, sabi ko, oo, ingat-ingat din. Sabi niya, ako nga, sabi niya, nagmamadali rin ako magbisikleta, ayokong tumabi, kaya ko, ingat ka rin, wag ka na tumabi dito, sabi sa akin. Sabi ko, hinihintay lang ako. Sabi ko, in-order ko sa online, okay. Sige, ingat ka.
So yung concern po dito sa kapwa foreigner po talagang nagkakaroon po ng unity. Pero yun po, may mga reasons po siyempre. It's either meron po kasi magsalita ng mga strong words eh. Yung racism ayaw sa ibang lahi, yung racial discrimination o discrimination ayaw nilang makaging kagrupo ka. Iba, yung racial discrimination, racism isa din po yun, ayaw sa ibang lahi. Yung discrimination naman po, ibig sabihin, kahit na puro fins kayo, pero kung ikaw nasa remote ka, ikaw, tapos isa nasa city life, parang ayaw nila na may city life dito na maingi ganun. Yung, parang basta yung discrimination ayaw sa yung mga ginagawa mong common tapos biglang bating na nagugulo kayo kahit kapareho yung lahi. Pero naging victim mo po talaga syempre dalawang foreigner na po. Kaya hindi po muna ako magbabawas papunta sa ukay-ukay. Bukas po holiday po ng mga kaibigan ko. Sabi ko gusto kong pumunta sa ukay-ukay. Iyaw mo nagpas okay lang ba? Kasi gusto ko muna mamasyal. Gusto ko mamasyal sa weekend sa Helsinki. Opo, isolate ko po muna yung sarili ko po dito sa Oulu. Parang, ewan ko ba? Ba't nangyayari doon sa mundo, no? Yung hatred po talaga. Ay, nako. Sana, puro pagmamahal lang, positibo. Siyempre sa magkakaibigan, magkakapatid, natural yan nagkakatampuhan. Minsan nagpaparinigan sa social media, natural yan. Pero yung, ako po kasi yung isang tao na kahit may tampo po ako sa, alam mo, nagkatampuhan magkapatid o may tampo ko sa mga kaibigan ko, hindi po magtatagal. Sa puso ko po mahal na mahal ko po. Saka pag may nangyari po talaga, gagawa po kung paano ko makatulong kahit po may tampo. Iba kasi yung tampo, iba yung galit, iba yung may ginawa talaga sa hindi maganda talaga. Yun. Kasi minsan di naman naging dahilan, inggit, tapos pera, tapos estado sa buhay. Mga ganun, siyempre, pero yung mga naman na, pag di namin po pamilya, ibang usapan namin, wala naman ganun na nakakatampong pati pamilya ko, hindi naman po ganun yung mga kaibigan ko, kasi mga mag-anak ko rin po. Hirap mo din ng nangyari po ngayon. Sobrang safe po tayo dito sa Pilanta. Siyempre sa mga Finns, super safe sila kasi hindi naman sila gagalawin nun. Target po kasi ngayon mga foreigners, sa foreign looking, kaya sana mahuli na po. Kaya doon po sa mga OFW, non-OFW po natin mga kababayan po sa nakakaranas po sa ibang bansa ng discrimination, racial discrimination, double ingat po. Tapos dapat may number po kayo, alam nyo po yung hotline ng police. At kung sa tingin nyo sa isang lugar na hindi kayo gusto, isolate o iwas nyo lang po yung sarili po ninyo. Kasi ako, nakikita ko po sa nararamdaman ko minsan Minsan po maglalakad ako, may naririnig po ako minsan sa ibang tao. Minsan po, pero hindi ko lang po pinapansin. Kasi di lang po sila nananakit physically. Pero ngayon, ito po yung unang balita po dito sa lugar po namin. After talagang yung history po dito sa Oulu, Finland. Na first time po itong nangyari. Na may nananaksak po ng foreigner sa foreign looking, kaya ako po yun, hindi po binabanggit din kung ayun, basta finish po yung yata finish po yung mayroon po magsalita din naman din kasi dinistinguish pero alam ko po finish po yung yung nananakit. Pero ayaw po muna maging mag-assume. Pero according sa news, basta nananakit. Pag sinabi siyempre nila sa news na ang victim ay foreign nationality, ibig sabihin local yung gumawa po nun. Pero mahirap po magsalita na po. Hinintayin po namin yung po dito. Basta ang target po foreigners, foreign looking. Hindi ko po alam kung anong lahi po talaga. Finnish ba? O ibang lahi? Yung nananaksak? Pero kung nabanggit sa news kung Finnish, ayaw po muna magsalita. Kung nabanggit. Hindi ko na po kasi binasa yung news. Yung lang po, yung title lang. Kasi nabalita rin naman po na dito sa TV yung
nangyari po dito sa ulo. Kaya ngayon po naku po. Siyempre kung paghahanapin yung gumawa dito sa ulo, baka yung gumawa nun, baka lumipat naman siya ibang lugar, sa iba naman gawin. Pero basta ako, sinusuko ko na po lahat sa Panginoon kung may mangyari po. Basta maging mabuti na lang po tayo lagi-lagi. Kanya na lang po ang gawin po natin. Hindi po kasi natin mangyayari kung anong bukas po natin. Alam natin may pagkain tayo o walang makakain. Kung magkakalaman ba tayo natin bukas o meron. Importante, pag-iisip po natin, pasalamatan po natin Panginoon. Maging mabuti po tayo sa kapwa. Nakakalungkot po isipin na first time po nangyari po dito sa kasaysayan po ng Finland na may gumagawa po ngayon na talagang hindi po alam kung saan susunod. Nakabisikleta daw po eh. Tapos tinitira po yung mga naglalakad. Mabilis ang sinasaksak. Tapos buti hindi na po napuruhan po yung dalawang biktima. Salamat po sa Panginoon, nakaligtas naman po. Siyempre trauma na po yun. Yung po mga kabayan, hindi naman po kahit hindi lang po sa mga kababayan po na natin na nasa abroad, na OFW o FW na magdabaling. Ibig sabihin sa mga kabayan din po natin sa Pilipinas. Una-una po maging mabuti po tayo. Alam po ninyo, pag naging mabuti po tayo, nakisama po tayo. Pag nasa labas po tayo, kapag hindi tayo marunong lumaban, yung mga taong pinakitain natin na maganda, pagtatanggol po nila tayo, maniwala po kayo. Pero kapag hindi po tayo nakisama sa kapitbahay po natin ng maayos, pag nasa labas, mangyari po sa inyo, dalawang bagay lang naman hahayaan ka o tutulungan ka. Doon mo malalaman yung kahalagahan po ng makikipagkapwa-tao at pakikipagkapitbahay. Lalo na po siyempre, mahalin po natin yung ating pamilya sa panahon po ngayon. Dahil sa huli, kahit anong mangyari, pamilya po ang kakapi po natin. Pero huwag po tayo magsasamang mas painigin po ang kabutihan po sa ating puso at isipan. Sa araw-araw po kasi, kung sa araw-araw pumunta tayo sa mga establishmento, sa lugar, kung mabuti tayo, pag binabalik-balikan po natin, ako sa ukay-ukay, lagi po akong lagi po akong nakita nakikipagmento ng pag sa mga kahera-kahera. Tapos pag nakikita po ako, ano po nakakatawa? Yun po yung kagandahan pag nakikisama po kayo. Nasabi po sa may mga bagong alakas, doon sa table number o sa shelf number punta ka doon. May bago doon. Tapos yung may nakita, wala Yun po. Gusto ko lang po sabihin po sa inyo na maging mabuti po tayo. Siyempre, hindi naman po tayo perfecto. Sa panahon po ngayon kasi, kailangan po natin na diskarte may pakikisama. Yun. Diskarte na may pakikisama pang mamalasakit din po sa kapwa. Kasi dumidiskarte tayo kung yung perang kinikita natin, galing din po sa kapwa po natin yun. Diba? Bigyan po natin ng maayos na pakikisama. Kapag nawalan po tayo ng kabuhayan o trabaho, yung mga taong pinakasamahan natin na maayos, sila pa po ang magre-recommenda sa atin o tutulong sa atin para magkaroon po tayo ng kabuhayan at may pagkainhapag po sa ating kapagainan. Paano po? Maraming salamat po sa inyo oras na ilan sa Pinilakan Lakbay, mga kabayan. Ayoko pong mag-alala po kayo siyempre sa safety ko po. Gusto ko lang po magbigay po ng awareness. Basta araw-araw, salamat po tayo sa Panginoon. Humingi po tayo sa ating humingi po tayo sa ating mga nagawang kasalanan. Yan. Iwasan na po natin ang panlalait po sa kapwa. Dahil karma po o ang aral, bibigyan po tayo ng Panginoon. Kung hindi man bumalik sa inyo, mas masakit po pag bumalik sa mga anak po ninyo, sa kapatid po ninyo, mga magulang po ninyo. Huwag po sana mayari yung may ginagawa po kayong pamimintas po sa kapwa. Dahil pag bumalik po sa inyo, lalo na po sa anak po ninyo, hindi po maganda. Masakit po sa dibdib po yun. Paano po? Maraming salamat lang po sa inyo oras na ilan sa Pinilakan Lakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless po lagi mga araw. Laban lang.